Well mga kapupong, sa mga oras na patuloy ang tensyon sa Middle East, nagpalitan ng pahayag ang United States at Iran tungkol sa posibleng kasunduan na magbibigay daan sa pagbawas ng sagupaan sa rehiyon. Si President Donald Trump ay nagpakita ng kumpiyansa na maaaring makamit ang agreement sa kabila ng mga hamon at hindi pa malinaw na sitwasyon sa ground. Ayon sa kanya, may pag-asa pa rin na magtutuloy-tuloy ang usapan upang makabuo ng mas matatag na kapayapaan at estabilidad. Matapos ang ilang linggo ng sagupaan na nagsimula noong huling bahagi ng Pebrero, nagkasundo ang dalawang panig sa isang pansamantalang ceasefire. Layunin nito na bigyan ng espasyo ang negosasyon at bawasan ang tensyon. Isa sa pinakamahalagang issue ay ang Strait of Hormuz, isang makitid ngunit kritikal na daanan ng global oil supply. Kahit may ceasefire, maraming barko pa rin ang hindi makagalaw ng normal na nagdulot ng pangamba sa supply ng energy sa iba't ibang bansa sa Asia at mga tao sa mundo. Si President Trump, mga kapupong, ay nagbigay ng matitinding pahayag laban sa Iran at sinabi niya na hindi natutugunan ang inaasahang daloy ng supply sa mahalagang ruta. Binibigyang diin niya na mahalaga ang pagbabalik ng normal na operasyon sa Strait of Hormuz upang matiyak ang maayos na global trade. Sa kabila ng kritisismo, nananatili siyang optimistiko na may posibilidad pa rin ng mas malawak na agreement sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na usapan. Ang posisyon ng Iran ay masalimuot. May mga bahagi ng ekonomiya at infrastruktura na naapektuhan, ngunit ipinakita rin nila na may kakayahan silang makaapekto sa global trade routes dahil sa impluensya nila sa Strait of Hormuz. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagiging mahalagang leverage sa negosasyon. May mga ulat din na isinasaalang-alang ang bagong kondisyon para sa mga barkong dumadaan, kabilang ang posibleng fees para sa oil shipments, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga leader sa iba't ibang bansa. Sa likod ng mga pangyayari, mga kapupong, nagpapatuloy ang diplomatic efforts ng iba't ibang bansa. May mga leader na nakipag-usap para subukang ibalik ang normal na daloy ng shipping at suportahan ang mga plano para sa usapan. Ang mga pag-uusap na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng cooperation ng mga bansa. Sa kabila ng ceasefire, malinaw na kailangan pa ng mas mahabang proseso upang makamit ang mas matatag na kasunduan. Well, nananatiling may maingat na pag-asa sa sitwasyon, ngunit may kasamang uncertainty. Ang mga hakbang tungo sa kapayapaan ay patuloy, ngunit kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na usapan at kooperasyon ng mga leader upang makamit ang mas stable na hinaharap para sa lahat ng apektadong panig at mga tao sa mundo. Sa mga oras na ito, mga kapupong, patuloy ang pagtingin ng mga eksperto sa magiging epekto ng sitwasyon sa global economy at sa energy market. Ayon sa kanila, mahalaga ang malinaw na komunikasyon at maayos na plano upang maiwasan ang karagdagang pagtaas ng presyo ng oil at iba pang produkto. Maraming bansa ang nakatuon sa pagpapanatili ng stable na supply chain, lalo na sa Asia, kung saan malaking bahagi ng trade ay dumadaan sa mga critical routes. Binibigyang diin ng mga leader ang kahalagahan ng kooperasyon upang mapanatili ang stability at maiwasan ang karagdagang tensyon. Sa kabila ng mga hamon, may mga hakbang na isinasagawa upang palakasin ang usapan at hikayatin ang mas malawak na agreement na magiging kapaki-pakinabang sa lahat ng panig at sa mga tao sa mundo. Well, mga kapupong, sa mga oras na nagsisimula pa lamang magkaroon ng bahagyang pag-asa sa gitnang silangan, muling naging sentro ng tensyon ang rehiyon matapos ang isang kasunduang inilaan sana upang magbigay ng pahinga sa sitwasyon. Ang kasunduang ito sa pagitan ng United States at Iran ay inaasahang magsisilbing pansamantalang pahinga na tatagal ng 2 linggo, na layong bigyan ng pagkakataon ng bawat panig na makapag-usap at makahanap ng mas maayos na direksyon. Ngunit hindi nagtagal, agad itong naharap sa hamon dahil sa mga pangyayari sa Lebanon. Mula sa Beirut at mga kalapit na lugar, sunod-sunod na ulat ang lumabas tungkol sa malalakas na aerial operations na isinagawa ng Israel. Maraming komunidad ang naapektuhan sa maikling panahon at ayon sa mga opisyal sa kalusugan, napakaraming residente ang nawala at nasaktan, dahilan upang mapuno ang mga ospital. Ang mga rescue team ay halos walang tigil sa pagresponde, habang ang ilang pamilya ay pilit inaayos ang kanilang sitwasyon sa gitna ng pinsala sa kanilang tahanan. Ang mga pangyayaring ito, mga kapupong, ay naganap sa isang sensitibong sandali, ilang oras lamang matapos ipahayag ang kasunduan. Dahil dito, naglabas ng reaksyon ang mga tao sa mundo, kung saan marami ang nagpahayag ng pag-aalala na maaaring hindi magtagal ang naturang pahinga. Ilang bansa tulad ng France at United Kingdom
ang nanawagan na gawing mas malawak ang saklaw ng kasunduan upang maisama ang Lebanon at maiwasan ang patuloy na pagtaas ng tensyon. Mga kapopong sa panig ng Israel, malinaw ang kanilang posisyon. Sinabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kasunduan ay nakatuon lamang sa ugnayan ng kanilang bansa sa Iran at hindi sumasaklaw sa Lebanon. Ganito rin ang sinabi ng ilang opisyal mula sa Washington. Dahil dito, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan kung ano talaga ang saklaw ng kasunduan na lalo pang nagpalalim sa usapin. Sa gitna ng sitwasyon, sinabi ng Israel na ang kanilang mga operasyon ay nakatuon sa mga armadong network na may ugnayan sa Iran. Ayon sa kanila, mahalaga ang mga planong ito upang mabawasan ang kakayahan ng mga grupong ito. Gayunpaman, maraming eksperto ang nagsabi na ang epekto nito sa mga sibilyan ay hindi maaaring balewalain, lalo na't karamihan sa mga naapektuhan ay mga ordinaryong mamamayan. Pero mga kapupong, nagbigay din ng pahayag ang Iran. Sinabi ng kanilang mga opisyal na ang mga nangyayari sa Lebanon ay maaaring makasira sa diwa ng kasunduan at magdulot ng mas malaking problema sa mga darating na pag-uusap. May babala rin tungkol sa posibleng epekto nito sa mahahalagang ruta ng supply ng energy na maaaring magdulot ng pag-aalala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa loob ng Lebanon, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang gobyerno ay nanawagan ng agarang tulong mula sa mga tao sa mundo, habang ang mga residente ay patuloy na humaharap sa hirap ng pang-araw-araw na buhay. Para sa ilan, tila paulit-ulit na lamang ang ganitong sitwasyon kung saan ang kanilang bansa ay nagiging sentro ng mas malawak na alitan. Pero mga kapupong, ang United States naman ay nasa gitna ng isang masilang papel. Bilang isa sa mga pangunahing tumulong sa pagbuo ng kasunduan, kailangan nitong tiyakin na hindi tuluyang mawawala ang pagkakataon para sa pag-uusap. Sinabi ni President Donald Trump na may mga planong ginagawa upang mapanatili ang paghupa ng tensyon, ngunit inamin din na hindi saklaw ng kasunduan ng Lebanon. Para sa mga eksperto, ang kakulangan ng malinaw na kasunduan ang isa sa pinakamalaking problema. Kung magkakaiba ang interpretasyon ng bawat panig, mahihirapan itong magtagal. Lalo itong nagiging mahalaga sa nalalapit na pag-attend ng mga opisyal sa mga pag-uusap sa Islamabad kung saan inaasahang tatalakayin ang mga susunod na plano. Anyway, mga kapopong, nananatiling hindi tiyak ang direksyon ng sitwasyon. Bagamat may mga pagsisikap na maibalik ang katahimikan, ipinapakita ng mga pangyayari na madali itong mabago. Para sa mga taong direktang naapektuhan, ang pinakamahalaga at ang pag-asang magkakaroon ng mas maayos na kinabukasan.